Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo po nanonood, please click na yung Jeremy's TV, Manila. Okay guys, wala nang pambayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po today's reflection. Nung isang araw, diniscuss natin guys, yung about sa mga magulang na kailangan natin silang mahalin para tayo ay pagpalain at humaba at gumanda ang ating buhay. Yung sumunod na araw guys, diniscuss natin na ang role ng isang anak, di ba? Na dapat ay pinapalaking may disiplina at may takot sa Diyos o nakakatanggap ng aral ng Panginoon. So ngayon guys, ang ating pag-uusapan, siyempre para makumpleto na yung pamilya guys, ay ang ating mga seniors o yung ating mga lolo't lola na kung saan sila yung naging pundasyon ng pamilya bago pa yung ating mga magulang. Sila muna ang bumuo ng pamilya. Sabi sa mga Kawikaan, chapter 13, verse 22. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na nauuwi ang naipon ng isang makasalanan. So kung titignan nyo, napakaganda, pero mukhang contrast, di ba guys? Kasi itong dalawa na to, ang pinag-uusapan natin ay yung makasalanan at ang taong matuwid. Yan ang ating mga pagpipilian, di ba? Kung ito ba'y benepisyo o sumpa ang iyong iiwan dito sa mundong ibabaw nito. Dahil yung kung ano man ang gagawin natin dito at sa ating mga pamilya, ay sigurado yung tatawid yan. Tatawid ang ating mga legacy hanggang sa next generation o sa ating mga apuhan. Kung gusto mo ng righteous o matuwid, di ba? Ang natural ang ipapamana mo ay yung mga magagandang values, integrity, di ba? Righteousness, maging mabuting tao, marespeto at magalang. At siyempre, may takot din sa Diyos at mapagmahal. So, yan ang iiwan mo hanggang sa apuan mo. Di ba? So, tinatawag tayo ng Diyos bilang isang mga magulang, mga lola, na magtanim ng kabutihan, loob, di ba? O pagmamahal sa ating mga iiwang mga kaapu-apuhan natin. Kasi, di ba, sa personal na buhay natin, guys, di ba? Halimbawa, sa pag-aaral, di ba? Kung ang magulang mo ay nag-aral, tapos yung anak mo, natural, ipag-aaralin mo rin sila, di ba? Tapos yung mga anak mo na yon, yung apo mo, ay pag-aaralin din. So, ibig sabihin, nangiiwan mo, di ba? Pagka nag-aral ka, naging maganda yung buhay mo, natural, maraming opportunity. Ang iiwan mong legacy, napakaganda sa hanap buhay. Pero pagdating sa spiritual, dapat ganun din. Di ba? Mas mahalaga ang spiritual na habang pinapaaral mo, habang pinapalaki mo yung mga bata, kailangan pinapaaral mo rin sa salita ng Diyos. Diba? Kagaya ko guys, hindi naman tayo perfecto guys. Pare-pareho lang ho tayo makasalanan din. Pero ako kinukwento ko sa inyo, bata pa lang, ganun, sanggol pa lang, yung mga ilang taon pa lang, yung mga anak ko. Every time na magsimba kami sa tuwing linggo, sinasama ko na sila. Hanggang sa lumaki na sila, may teenager na, may senior high school na tayo guys, may college na tayo. Kapag sumasapit, dumarating ang araw ng linggo, sila pa yung nagtatanong, Daddy, magsisimba ba tayo o hindi? Di ba? Sila na mismo. Pero kung hindi ko sila tinuruan na magsimba, wala silang pakialam, lumipas man ng linggo, di ba? At kung hindi mo sila tinuruan magdasal, magpasalamat sa mga grasyang dumarating, di ba? Baka wala rin yan. So, ang ipamamana mo ngayon, kung hindi yan ang mga tinutukoy ko, mga sinabi ko, kabaliktaran naman yan. Di ba? Kapag sa pag-aaral, pag hindi mo pinag-aral yung bata, halimbawa, hindi ka na nag-aaral. Tapos, hindi mo pa sinikap ng mga anak mo pag-aralin. So, ganun din ang mangyayari. Hindi rin mag-aaral lang. Yung mga apo mo, wala rin pinag-aaralan. Hindi rin sila mag-aaral. Baka ng elementary lang o high school lang.
hindi na matatapos ng college. So, magiging buhay mo, alam mo na. Hindi man natin sinasabi na puro kahirapan yun, pero mas maraming hirap na. Di ba? So, depende kung may, at least masaswerte kang mga anak na masisipag. Paglaki nila, responsable, so, pwede naman. Pero siyempre, gaya ng sabi ko, mas malaking opportunity kung nag-aral yung mga anak. At sa spiritual naman, di ba? Kung ang anak mo, hindi mo na tinuruan magsimba, hindi mo tinuruan magdasal, hindi ka marunong magpasalamat, basta go ka lang, kung ano ang buhay mo, baka magulat ka na lang. Yung iiwan mo mga bata, di ba? Mga basagulero, mga walang modo, di ba? Kasi hindi mo tinuturuan eh. Wala silang pakialam sa pananampalataya, gawin nila ang gusto nilang gawin, di ba? Bisyo dito, bisyo doon, sabon doon. So kung ano pa mga hindi maganda, kasi yan po pinaka-importante. Yung mga material na bagay, siyempre, importante rin yan. Kailangan natin mga pundar ng bahay, ng kotse, di ba? Ng negosyo. Kailangan natin yan habang nabubuhay tayo. Pero huwag po natin kalimutan yung spiritual. Na kung saan yan ang pinaka-guide natin para maging mabuti tayong tao. Di ba? Kasi nga baka later on, maging may mga corrupt na mga anak mo, ba? Nahalal silang bilang sa halal ng bayan, magkukurap sila, at magiging matapobre, halimbawa umasenso sa buhay, pero yung spiritual naman ay lagpak. Pero pag gagawin guys, hindi naman yung tatagal. Diba? Hindi tatagal yung yaman nyo kung walang guidance ng spiritual na galing sa ating Panginoon. Kaya napakaganda po, gamitin natin ang ating resources. Diba? Para yung may pamana natin sa ating mga kaapupuhan na habang malakas tayo, puro mga values, integrity, legacy, diba? Yung marespeto sa kapwa, mabuting tao, mabait, yung mga magaganda guys. Hanggat maaari. Hindi naman natin yung perfect, pero majority dapat yung ginagawa ng anak natin. Kung maging kaapupuhan natin ay mabuti. Pero yun magsisimula sa atin. Kung ano nakikita sa atin o kung ano yung tinatanim natin ngayon. Kung magtanim ka ng magagandang bagay, righteousness, sigurado aani ka. At hindi lang daw tayo mabibless pag yun ang ginawa natin. Aabot pa yung blessing na yun hanggang sa kaapupuhan natin. Tatamasa sila ng benepisyo at magiging mabuting tao sila na may takot sa Diyos. Kaya yan lagi natin ilagay sa ating isipan na huwag natin kalimutan yan na ituro sa ating mga anak hanggang sa ating mga kaapu-apuan ang mga matutuwid na bagay, mabubuti at may integridad at values sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na matindi ang karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa financial. Sabayin mo ka sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, magtiwala, tsak yun pagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon Jesus. So type mo na lang. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong lulod. At ganoon din po sa pamilyang nasira na o nagkakagulo dahil hindi nakapagtanim ng mabuti. Ipuhin niyo po ang kanilang puso, Lord, na maging mapagpatawad, mapagmahal, at mapagkumbaga at mapagpasensya sa bawat miyembro ng pamilya at pagbigisin niyo po muli ang kanilang pamilya para bumalik ang magandang relasyon na nasira ng hindi pagkakaunawaan. Ganun din po sa financial load na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam. Pinuproblema pa, Lord, kung paano po nila itatawid ang maghapon para sa kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Lalo-lalo na po, Lord, dinadalangin ko yung mga kababayan namin na nasalanta ng Bagyong Christine, lalo na po sa bandang Kapikulan. Tulungan niyo po, Lord, na makarecover kagad, lalo na yung mga nawalan ng mahal sa buhay.
na bigyan ng kalakasan na lalo pang manalo sa inyo. Sa oras ng kagipitan o sa oras ng kalabidad, ay kayo lang po ang tunay na maasahan, makakapitan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus sa menu namin. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po. Ingat po ang lahat.